Hindi kumbinsido si Justice Secretary Boyeng Rimulya na pwedeng maging state witness si Sheila Go. Narito ang aking report. Hindi kumbinsido si Justice Secretary Boyeng Rimulya sa mga testimonya sa Senado kahapon ni Sheila Leal Go o Zhang Mir sa tunay niyang pagkatao. Ayon kay Rimulya, mahirap paniwala ang sumakay sila ng iba't ibang bangka kasama ang sinibak na mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Go para makaalis ng Pilipinas. Unang-una, hindi ako naniniwala si Alice Go sasakay na fishing boat ng 3 araw para makarating sa Sabah. Saan ka matutulog sa fishing boat? 3 araw kang sasakay doon. Napakasungit pa ng dagat. Kaya ba nila yun? Hindi rin daw pwedeng gawing state witness si Sheila laban sa dating alkalde. Hindi siya reliable witness so far. Kailangan talaga patunayan na kailangan yung kanyang testimonya upang mangyari ang lahat. Taliwas yan sa naunang pahayag kanina ni Justice Undersecretary Nicolas T. Qualified siya eh. Kasi kung tutusin mo, hindi naman siya yung pinaka may pakana nitong mga illegal na bagay. Kung maniniwala tayo kahapon sa mga asta niya, parang nadamay lang siya. Tingin pa ni Rimulya, posibleng inililigaw ni Sheila ang mga otoridad tungkol sa paraan ng paglabas nila sa bansa. Yung marami siyang hindi ko alam. Parang hindi ako makakapaniwala hindi niya alam. Kasi matagal na siya sa Pilipinas. Nakakabasa naman siya ng mga road sign kung nasaan sila. Out of experience yan na hindi tayo pwede maniwala sa lahat ng kanyang sinasabi. Nahaharap si Sheila Go sa reklamong paglabag sa Philippine Passport Act matapos siyang gumamit ng Philippine passport kahit isa siyang Chinese. Bukod pa ang reklamong disobedience to summons dahil sa hindi niya pagdalo sa mga pagdinig sa Senado. Habang ang kinatawa naman ng ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga na si Cassandra Leong, pinakakasuhan din ng National Prosecution Service ng disobedience to summon at ng obstruction of justice dahil sa pagtulong sa pagtakas ng isang kriminal. Naharap din siya sa reklamong qualified human trafficking. Oras na masampa ang kaso, hihintay na lang ang arrest warrant ng korte laban sa dalawa. Sa pagdinig kanina ng Senado sa 2025 budget ng Department of Justice, tinanong ni Senator Risa Hontiveros ang ahensya tungkol sa nakarating umano sa kanyang impormasyon na nagbayad daw ng milyon-milyong pisong suhol ang pamilya Go sa ilang opisyal para makapuslit sila ng bansa. Valuable also dahil ang ulat ay 200 million pesos ang ibinayad, ginastos ng Guo family para lang patakasin sina Alice. Tinatapos na rin daw ng DOJ ang kanilang investigasyon kaugnay sa posibilidad na may ilang opisyalis ng gobyerno ang nakipagkunsyabahan kay Alice Go para makatakas sila ng bansa. Nakikipagtulungan na rin daw sila sa Bureau of Immigration at NBI para mas mapabilis ang paglabas ng resulta. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.